Sa Pilipinas, may dalawang klase ng hustisya. Isa para sa mahirap, isa para sa may apelyido. Noong July 30, 1991, isang pamilya ang pinaslang sa sarili nilang bahay. Isang grupo ng lalaki na hindi takot sa batas, hindi takot sa Diyos, at posibleng hindi takot dahil may proteksyon. 3 buhay ang nawala at 3 dekada nang lumipas. Pero ang tanong, pareho pa rin. Sino ba talaga ang may kapangyarihan sa bansang to? Ang batas o ang may apelyido, may koneksyon at mayaman? Alam mo yung klase na lugar na alam mong safe ka? Yung high-end subdivision, may guard, at mayayaman ang mga kapitbahay. Akala mo, hindi ka papasukin. Pero nung July 30, 1991, sa BF Homes, Parañaque, nangyari ang pinakabrutal na massacre sa Pilipinas. Si Lauro Visconde, ang asawa at ama, ay nasa Amerika noong mga panahon na yun. Madaling araw, sa loob ng bahay ng pamilya Visconde, natutulog ang mag-iina niya. Si Estrelita, ang kanyang asawa, si Carmela, ang panganay na anak na college student, at si Jennifer, 7 taong gulang. Ayon sa investigasyon noon, pinasok ang bahay sa pagitan ng 2:00 hanggang 4:00 ng umaga. Walang signs ng forced entry. Parang may nagbukas at may pumasok na isang grupo ng kalalakihan. Ayon sa ulat, noong panahon na yon, 8 lalaki daw lahat. Ang una nilang pinatay ay si Estrelita. Ayon sa medico-legal reports, natamo ito ng 13 stab wounds. May mga nakitang palatandaan ng struggle. Ibig sabihin, lumaban siya. Isang ina na ginawa ang lahat para sa mga anak. Pero ano ba naman ang laban mo sa mga lalaki? Si Carmela, ang pinakamatagal na nagdusa. Ayon sa medical legal report noon, siya ay ginahasa bago pinatay. At si Jennifer, walang laban na tinadtad ng saksak. Bandang umaga na tuklasan ang krimen. Isang kasambahay ang nakakita. Pagpasok nito ng bahay, nagtaka ito kung bakit tahimik. At pagbukas niya ng pinto, doon na bumungad sa kanya ang nagkalat na dugo at katawan ng mga amo niya. Lumipas ang 4 na taon bago may tumistigo. Isang star witness na si Jessica Alfaro ang nagsabing kasama raw sa krimen si Hubert Webb. Anak ng aktor at politiko na si Freddie Webb. Nung mga panahon na yon ay senator siya. At kasama raw ang ilang kabataang mayayaman. Ang tawag sa kanila noon ay Alabang Boys. Grupo ng mga kabataang may kaya, mga party boy, mga lumaki sa comfort, mga hindi sanay mabasted, mayaman, may koneksyon, may impluwensya. Sa testimonya na pangunahing witness noon na sila daw ay nakadroga, crystal meth or shabu sa Tagalog. Sabi niya, siya at ang grupo ay nag-gather sa isang bahay sa BF Homes para magdroga bago sila pumunta sa bahay ng mga Visconde. Nagpatotoo si Alfaro na nang pumasok siya sa master bedroom, si Estrelita ay patay na o nanghihingalo na. Inilarawan niya
na nakita niya si Estrelita na nakahandusay sa kama, nababalot ng dugo dahil sa maraming saksak. Sa bersyon ni Alfaro, ang ina ang unang inilagay sa kawalan ng kakayahan upang mapagpatuloy ng grupo ang pag-atake sa mga anak na babae. Ayon kay Jessica Alfaro, nagising umano si Jennifer habang ginagahasa ang kanyang kapatid na si Carmela. Ayon sa kanyang salaysay, sinubukan ng bata na protektahan ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtalon sa salarin na si Hubert. Pagkagat ng balikat nito at paghila sa kanyang buhok. Ayon kay Alfaro, nagalit ng husto ang salarin at hinagis ang bata laban sa pader. At pagkatapos ay paulit-ulit siyang sinaksak. Natamo nito ay 19 stab wounds. Inangkin niya na nakita niya si Hubert Webb na nasa ibabaw ni Carmela habang ito ay nakahiga sa sahig, nakabusal at umiiyak. Sinabi din ni Alfaro na ang iba pang mga suspect, partikular sina Antonio Lejanio II at Artemio Ventura, ay nagpalitan di umano sa pangahalay sa kanya bago siya tuluyang pinatay sa pamamagitan ng maraming saksak. Ayon sa bersyong ito ng mga pangyayari, si Carmela ang huling pinatay sa pamilya. At ilang oras pagtapos ng brutal na pagpatay, may isang pulis agad na pumunta sa mga bahay ng Visconde. Hindi para mag-imbestiga, kundi para mag-tamper ng ebidensya. Siya ay si Gerardo Biyong. Si Biyong ay dating pulis sa lungsod ng Parañaque. Kinasuhan siya bilang accessory sa krimen dahil sa umano'y pagsunog ng mga kumot at iba pang ebidensyang may bahid ng dugo sa tahanan ng mga Visconde upang maprotektahan ang mga salarin. Ayon sa mga saksi ng prosekusyon, kabilang sina Jessica Alfaro at ang dating kasintahan ni Biyong, si Biyong umano ay nagsilbing driver at bodyguard ni Hubert Webb at tumanggap ng pera mula sa pamilya Webb. Noong 2000, siya ay hinatulan ng hindi tiyak na sentensya ng pagkakabilanggo na humigit kumulang 11 hanggang 12 years. At noong 1995, matapos ang 4 na taon na paghihintay, pag-iyak at pagmamakaawa para sa hustisya, tuluyan ng isinampa ang kaso. Parang may liwanag sa dulo ng mahabang lagusan. Parang sa wakas, may direksyon ang sakit. Taong 2000, naglabas ng hatol ang korte. Guilty, habang buhay na pagkakakulong. Maraming Pilipino ang nakahinga. Hindi dahil tapos na ang trauma, kundi dahil may pakiramdam na may gumagana pa sa sistemang dapat nagpoprotekta sa atin. Na kahit papano, may pananagutan. Na kahit sino ka pa, may limitasyon ang kapangyarihan mo. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Taong 2010, isang desisyon mula sa Korte Suprema ang bumaliktad sa lahat. Acquitted. Pinalaya si Webb at ang mga kasama niya. Hindi dahil napatunayang may ibang gumawa. Hindi dahil may malinaw na bagong salarin. Kundi dahil sa batas, may mga butas ang ebidensya. May mga inconsistency ang testimonya. May reasonable doubt.
At sa ilalim ng batas, kapag may reasonable doubt, obligasyon ng hukuman na mag-acquit. Hindi pwedeng ikulong ang isang tao kung hindi lampas sa duda ang patunay. At eto pa, noong April 2010, pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Webb na magsagawa ng DNA test sa sample ng similya upang patunayan na hindi siya ang nanggahasa. Makalipas ng ilang panahon, ipinaalam ng NBI sa korte na wala na sa kanilang kustodiya ang naturang specimen. At iginiit na ito ay naipasa na sa trial court maraming taon na ang nakalipas. Itinanggi ng mga kawani ng trial court sa Parañaque na nasa kanila ang specimen. So in short, nawala na lang ang ebidensya. Naglaho na parang bula. Pero ito ang masakit. Kung ang kaso ay ganito kabigat, 3 buhay, isang brutal na krimen, isang bansang nakatutok, paano nagkaroon ng butas? Paano naging marupok ang ebidensya? Paano naging sandigan ang isang testigo na kalaunan ay dudang-duda ang kredibilidad? Dito na pumapasok ang mas malalim na tanong. Kapag mayaman ang akusado, mas mahusay ba ang depensa? Kapag makapangyarihan ang pamilya, mas matibay ba ang impluwensya? Kapag mahina ang investigasyon, sino ang dapat managot? Hindi ito simpleng usapan ng guilt o innocence. Ito ay usapan ng sistema. Isang sistema na dapat pantay. Pero madalas ay tila mas mabagal kapag ang nasa kabilang panig ay may apelidong kilala, may koneksyon sa gobyerno o may kakayahang umupa ng pinakamahusay na abogado sa bansa. At kapag ang publiko ay nakakita ng ganitong pagbaliktad ng hatol matapos ng 10 taon, natural lang na may magtanong. Hindi ba talaga sapat ang ebidensya? O hindi lang ito sapat laban sa may kapangyarihan? Pag mayaman ka, iba ang abogado mo. Kapag may connection ka, iba ang access mo. Kapag may apelyido ka, may protection ka. Hindi ito conspiracy theory. Ito ang realidad ng isang bansang matagal nang may problema sa hustisya. Sa Pilipinas, kapag mahirap ka, mabilis ang kulungan. Kapag mayaman ka, mabagal ang proseso. Pero tandaan natin, acquitted si Hubert Webb. Sa ilalim ng batas, siya ay inosente. Ang tanong ngayon, hindi lang sino ang pumatay. Ang mas mabigat na tanong, bakit hanggang ngayon walang malinaw na hustisya? Ang kaso na ito ay hindi lang tungkol sa isang pamilya walang awang pinatay dahil sa mga lunod sa droga. Ito ay tungkol sa korupsyon, witness reliability, police investigation integrity, police influence, at media pressure. Kapag ang sistema bulok, kahit sino pwede ma-frame. Kahit sino pwede makatakas. At kapag ganon, lahat tayo talo. Lumipas ang mga taon, nagpalit ang administrasyon, nagpalit
ang mga headline, nagbago ang mga muka sa gobyerno. Pero si Lauro Vizconde, andun pa rin ang sakit. Isang ama na halos buong buhay niya pagkatapos ng 1991 ay ginuhol sa paghingi ng hustisya. Hustisya para sa pamilya niya at sa mga pangarap na hindi na nila naituloy. Noong February 13, 2016, pumanaw si Lauro Vizconde. At sa mata ng batas, maaring tapos na ang kaso. Maaring sarado na ang libro. Pero sa puso ng isang ama, hindi natapos ang paghahanap ng sagot. Marami ang nagsasabing hindi niya nakita ang tunay na hustisya habang nabubuhay pa siya. At iyon ang masakit. Dahil may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng technicalities. May mga tanong na hindi natutumbasan ng legal terms. Pero gusto kong maniwala sa isang bagay na mas mataas kaysa sa korte. Na kung may hustisyang hindi kayang ibigay ng tao, may hustisyang hawak ng Diyos. At may karma sa bawat isa sa atin. Good at bad karma. At habang tayo ay nananatili dito, ang responsibilidad natin ay hindi lang alalahin ang krimen, kundi alalahanin kung bakit hindi dapat maging normal ang magduda sa hustisya. Para sa kanila, para sa bawat pamilya na naghahanap pa rin ng sagot. Rest in peace, Vizconde family. Naway sa langit, may kapayapaan na hindi ninyo naranasan dito sa lupa.